Ito yung sunod mga kababayan. Ano yan, Kent? Yung sunod. Ito, pakinggan natin, mga kababayan. Si Senador Antonio Trillanes or dating Senador Antonio Trillanes, mga kababayan. Ano yan, Kent? Meron pong ibinulgar. Ang ibinulgar, mga kababayan, ni Senador Antonio Trillanes. Ito mga kababayan, puntahan natin yung post ni Antonio Trillanes. Nako, patay ka diha. Ito basahin natin. Nako. Ito. Ito po mga kababayan ang post ni Antonio Trillanes. More pa. Yan sinatawag na more pa. Ano nga ba yung more pa? Basahin ko lang Si Baligod po yan at ang 18 Marines. Nako, patay ka diha. Patay! Ngayon, mga kababayan, inamin na ni Respecio na ang leader nila ay pinakulong na si Mike Defensor at si Marcoleta. So ngayon, sino nga ba ang nasa likod nilang Baligod? Basahin natin. More pa, sabi ni Trillanes. Ayan Trillanes po yan. Trillanes. Ang sabi, direktang inuutos ng Makati Regional Trial Court Branch 148 ang pag-aresto sa kanilang abogado na si Libito Livy D. Baligod matapos itong sampahan ng 2 counts ng Cyber Libel Section 4 at C4 ng Cybercrime Prevention Act. Ang warrant of arrest na inilagdaan ni Acting Presiding Judge Antonio Ray Abilio o Abilio Ortiguera ay nag-aatas sa mga alagad ng batas na tugisin si Baligod sa opisina nito sa Bonifacio Global City. Patay ka dyan. Baligod. Patay si Atty. Baligod. Sara. Iligtas mo naman sila. Utangin na mga kababayan. Hindi na lang kasi nagtanim ng mais Sumasali-sali pa kasi sa mga ganyan. Hindi na lang kasi manahimik. Mga kababayan, Ma'am Marites Mosnet, Sir Kenry, hello po. Ito mga kababayan, ako, basahin ko lang ulit basahin natin. Ang warrant of arrest na nilagdaan ni Acting Presiding Judge Antonio Ray Abilio Ortega ay nag-aatas sa mga alagad ng batas na tugisin si Baligod sa opisina nito. Tugisin talaga? Bakit manlaban ba siya? Manlalaban ba siya? Tugisin sa opisina nito sa Bonifacio Global City sa BGC. Nagtakda ang korte ng piyansa na nagkakahalaga ng 20,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Inuutos din sa mga aarestong pulis ang mandatoryong paggamit ng body-worn cameras para sa transparency ng operasyon, alinsunod sa mga panuntunan ng Korte Suprema. Buti naman at may piyansa. Ngayon, mga kababayan, kung aarestuhin si Baligod, di aarestuhin din pala yung 18 Marines. Bakit? Kasi mismo yung abogado nila na-aresto Paano pa yung mga Marines? Nagpakilalang Marines. Ngayon, mga kababayan, paano kung manlaban? Paano kung protektahan nga siya nitong mga kargador at manlaban? Naku, magkakagulo, baka matukhang pa. Baka mamatay pa. Atty. Baligod, wag manlaban, magpiyansa na lang. Mura lang naman 20,000. Laki-laki ng kinita mo dyan, posible. Mura lang yung 20,000, wag ka naman laban, Atty. Baligod. Sumuko ka na lang, magpiyansa ka na lang. Naku, mga kababayan, Diyos mio, basahin natin yung comment section. Ito po.
Ayos, ganyan dapat ang korte. Ibalik ang judiciary system na accountability, transparency, credibility, dignity, integrity, image of reputation na hindi kayang suhulan ninuman. Based sa evidence, paper trail, bank trails, resibo, documents, at iba pang ebidensya. Sound good, sound great. Ganyan ang dapat. Next, tomorrow, sino po susunod? Abangan. Paano na ang 18 Marites? Ayun nga. Ito nga ang tanong ngayon. Kung si Baligod ay nakakasuhan at aarestuhin. So, ibig sabihin, pasok ang 18. Nako, patay ka diha. Kasi, yung abogado nga nila nakasuhan eh. So, napaka-imposible naman na sila mismo ay hindi. Patay tayo dyan. Nako. Nako po, mga kababayan, kung si Attorney Libby Baligod ay nakakasuhan, yung 18 Marines, alam na this. Damputin na yarn, sabi ni Job Hural. Ayan. Disbar para madala. Yan ang inaantay ko. Inaantay na siya ng kanyang mga kakosa. Yun na, kasi na kain ng attorney na ito. Ayan, yan na pala mo. Mag-iyakan na naman sila. Next na si Ilong Ranger. Ayan, may maglalaslas na naman. Tahimik ata si Baligod ngayon. Magmula nawala ang 18 Marites at si Mike Defensor. Ayan na, Ma'am Bia Beng, maraming salamat sa pagbisita po. Like po tayo mga kababayan. Yan nga ang sinasabi ko mga kababayan eh. Ito na nga ang sinasabi na napakadami po talaga nilang kaso. Ito po si Ilong Ranger, ito. Ayan, Baligod. Ano nga ba ang kaso ni Baligod? Tad. Wait lang, hanapin natin. Tad ng kaso. Ano nga ba ang mga kaso ni Baligod? Naku, kung tutuusin, napakarami po. You accusing the ICC investigators of bribery? Are you accusing? Naku, mga kababayan. As of yesterday, the panel of investigators, bago tayo maniwala sa mga pasabog ni Attorney Levi Baligod, kilalanin muna natin siya. Anti-corruption crusader nga ba? O may ibang plano? Alam niyo ba na sinibak siya ng sarili niyang whistleblower na si Ben Hurley noong 2014? Hindi raw siya mapagkatiwalaan. Kung ang kliyente niya iniwan siya, bakit tayo maniniwala sa kanya? Abogado rin siya ni Chavit Singson na may plunder case sa ombudsman. Paano ka magiging anti-corruption kung kumikita ka sa kliyenteng may kasong pandarambong? Tumatakbo rin siyang congressman. Justice ba ang hanap? O baka publicity para sa eleksyon? Kasama pa ang mga witness na puro sabi-sabi lang, gaya ni Orly Gutesa. Pilipinas, pinabubura po ni Attorney Levi Baligod yung mga cyber libel cases at iba pa pong mga kaso na isinampa sa 18 Marites. Kapal na mo. Naku, eto mga kababayan, tambak na naman ang kaso nitong 18 Marites na ito. Kasi nga, ayon nga ho, dito sa nakalap nating impormasyon, may panibago na naman po nag-file ng kaso dito sa 18 Marites na ito. Ito nga ho si Congressman Bini Abante ng Maynila. Kung naalala ninyo mga kababayan, napakarami po ng kaso nila. Isa-isahin po natin. Sino-sino po ba yung nagkaso? Unahin natin si Trillanes. Nakailang file ng kaso si Trillanes kay Baligod at sa 18 Marines? Correct me if I'm wrong, 2 yata o 3. Mga kababayan, kasi una, kinasuhan niya ang 18 Marines, kinasuhan niya si Baligod. Pangalawa, nagkaso siya ulit sa 18 Marines, kay Baligod, kay Marcoleta, at kay Tano ng hindi ko sure kung cyber libel. Pangalawang nagkaso si Laila de Lima. Kung naalala ninyo si Laila de Lima at si Father Flaby. So 3 na. Tapos nagkaso pa si Adyong, no? Si Adyong doon sa may
sa may Marawi, si Adyong, Congressman Adyong. Tapos si Janet Garin, oo, nagkaso din. Tapos si Jinky Luistro, nagkaso rin. Tapos yung Congresswoman sa Negros, nagkaso rin. Tapos sino pa, mga kababayan? Si Erwin Tulfo, alam ko nagkaso din si Erwin Tulfo eh. Tapos si Tito Sen. Naku, mga kababayan, sino pa? Si Katapang, nagkaso rin. Sino pa ang mga nagkakaso, mga kababayan, paki-comment nga. Sobrang dami po talagang kaso nila. Sabi ko nga sa inyo, bawat isa sa 18 Marines ay magkakaroon ng 15 kaso. Si Baronda, si Jam Baronda ng Iloilo, hindi pala Negros, si Iloilo pala, Congresswoman. Actually, mga kababayan, sa 18 Marines, ay nasa 15 ka-counts ang kaso nila. Si Ortega, ng La Union. Tapos si Alvarez nung Palawan, yung si Tanda. Si Alvarez sa Palawan. Naku, mga kababayan, si Barbers. Naku, patay ka din na. Apakadami, mga kababayan. Basta sabi ko sa inyo, lahat sa 18 Marines, tagkikinsing counts ang kaso nila. Maitanong ko, mga kababayan, magkano per counts ba ang babayaran nila? Kung ang kanilang bayad ay 5 milyon lang at ang 5 milyon hindi pa daw na-remit. Kasi ang isa sa mga anak ng 18 Marines ay nagsumbong sa NBI. Dahil hindi sana magsumbong ang mga anak or isa sa anak ng 18 Marines sa NBI kung binigay lang ang tama sa kanilang usapan. According sa NBI, mga kababayan, 800,000 ang unang hulog. Ngunit, mga kababayan, hindi daw ito naibigay. Installment pa daw. Kaya nga po, mga kababayan, nagsumbong sa NBI. Itong isa sa mga anak ng 18 Marines. At dito pa nga, nadiin na naman si Mike Defensor. Ngayon, mga kababayan, kung hindi natuloy itong installment, paano at saan kukuha ng pambayad itong 18 Marines na installment? At mga kababayan, tanungin ko kayo, magkano ba per count ang hiniling ni Adyong? Mga kababayan, magkano ba per counts ang hiniling ni Congressman Adyong ng Marawi? At tandaan ninyo, pag gumulong na ang ikinasong cyber libel ni Congressman Adyong sa Marawi, palipat-lipat ng lilipad ng Marawi itong mga 18 Marines. Ngayon, mga kababayan, kung hinihiling ni Congressman Adyong, sige, i-search natin, 25 million per counts ang hiniling ni Congressman Adyong. Ngayon, paano bayaran ng 18 Marines? Bawat isa sa kanila ay 25 million ang hinihiling kada counts. Ngayon, kay Adyong pa lang yun. Paano pa yung iba? Sa pagkakaalam natin, ay more than 15 ang nag-file
ng kaso sa kanila. Kung tatandaan ninyo, damage pa lang yun. Hindi pa yung mga kaso nila. Nandyan pa si Sharon Cuneta at si Senador Kiko Pangilinan. Dagdagan pa natin, mga kababayan. Marami pa, nandyan pa si Tito Sen. Hala ka, patay. So, isearch natin mga kababayan, magkano nga ba, magkano nga ba ang hiniling na damage ni Congressman Adyong sa 18 Marines sa kanyang kaso na cyber libel? Ito na, mga kababayan. Ito na, Manila Standard. Ito, mga kababayan. Ipakita natin sa inyo. Ito po ang nakalagay, mga kababayan. Adyong files cyber libel versus Baligod 18 SIC 25 million. Nako po, patay ka diha. Ngayon, mga kababayan, paano babayaran ng 18 Marines kung ang kanilang leader na inamin mismo ni Respicio na si Marcoleta at si Mike Defensor ay nakulong na? Paano nila babayaran? Pakisagot. Nako, Maria Pipalisok. Ayan na nga. Na mauna karon. Mauna karon mga kababayan. So basahin ko lang mga kababayan itong file ni Adyong Ma'am Arlie Hagpuan kay Mama Jordan ng Japan. Adyong file cyber libel versus Baligod and 18 SIC 25 million pesos. So, House Trial Spokesperson and Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adyong on Thursday filed a cyber libel complaint before the office of the city prosecutor in Marawi against lawyer Libito Baligod and 18 ex-soldiers over allegation that lawmakers received cash field suit case from former Congressman Saldico. In his complaint, affidavit, Adyong, chairman of the House Committee on Suffrage and Electoral Reform, accused that respondents of publicly disseminating what he described as false and malicious allegation. So, he is seeking at least 20 million pesos in moral damages and 5 million in exemplary damage, claiming the accusation caused him severe mental anguish, damaged his reputation, and subjected him to public humiliation. Naku po, 20 million pesos in moral damage at 5 million exemplary damages. Naku, patay ka diha. Ito mga kababayan, ayan po nakalagay. 20 million in moral damage at 5 million sa exemplary damages. Naku, patay ka din mga kababayan. Ngayon, ang tanong, kaya bang bayaran ng 18 Marines ang hinihiling ni Adyong? Ma'am Brinda Barton, hello po. Saan sila kukuha ng 25 million pambayad dito sa hiniling na damages ni Adyong? Pangatlo, mga kababayan, tandaan po natin, hindi lang si Adyong ang nagkaso sa kanila. Patay ka diha. So ngayon, ano ang pipiliin mo? Makukulong ako o magbabayad ako? Hello po, Ma'am Brenda Barton. Ayun, mega love shoutout po sa iyo dyan. Andito po sila, Ma'am Brenda.
Oo, na mauna karon. Ma'am Rian Suzuki, hello po. Ma'am Doris, Sir Henry. Yan ang katanungan ngayon. Paano bayaran? Ngayon, sigurado ba tayo na makasuhan ang 18 Marines or kilala sa tawag na kargador? Kasi kung ang kanila mismong abogado ay meron ng warrant of arrest at inutos mismo ng presiding judge ng Makati Trial Court na ipaaresto at ipatugis si Attorney Livito Livy Baligod sa kaniyang opisina sa may BGC sa Makati. Ay, Taguig na pala yan. Patay ka din ha. Nako po, eto po yun mga kababayan ayun more pa. Direktang inuutos, mga kababayan, DDS lawyer Baligod, pinapaaresto na ng korte. Nako po, ngayon, mga DDS, paano na? Ang kanilang financer ay nakulong na. Saan sila kukuha ng pambayad? Nako mga kababayan, hindi na lang kasi nagtanim ng kamuting kahoy at nanahimik Di alam nyo, nawala yung tukhang pumalit yung maleta Kapag kalaban ka ng mga Duterte, nasa listahan ka ng maleta. Kapag kaalyado ka nila, mabubura ka sa listahan. Tingnan nyo si Loren Legarda. Nung una, nasa grupo ni Tito Sen, si Legarda may 2 maleta. Ngayon, nung kasama na sa grupo ni Alan, si Legarda na wala ang maleta, si Cheese ang nagkaroon. Tapos, eto pa ang masaklap. Dahil, yun daw address at yung bahay ay hindi pala yung bahay ni Cheese. Patay ka niya. Si Cheese Escudero nagsabi niya na yung bahay na ipinakita at yung address, hindi pala yung bahay ni Cheese. Paano daw nangyari na ang katulong ni Cheese nagluto ng hipon at pinapakain pa daw ang mga nagdi-deliver? Si Cheese mismo nagsabi, mali sila. Bakit? Hindi naman address ng bahay ko yan. Bakit nagkaroon ng delivery dyan? Ayan na nga, mga kababayan, nabisto si nabisto ang kasinungalingan ito mga kababayan, hanapin natin sana lumabas. Ayun, Cheese. Mali ang address ng 18 Marines. Ito sana mapanood natin yung sinabi ni Cheese. Ito po yun Bago ka lumipat sa SB 11+2, wala ka sa Malita. Ngayon, Sen, nasa Malita ka na. May Malita ka ba, Sen? What can you say about that? Malita. Actually, parehas na yun Para sa... I wish ang daming mali ng Una, isinama nila si Laila de Lima sa listahan. Pero, inamin ng abogado ng 18 Marines na mistake daw ang inclusion niya. Hindi pa siya congressman noong panahon na yun. Hindi pwedeng sabihin typo lang yan. That goes directly to credibility. Pangalawa, may allegation laban kay Senator Tito Soto. Ang kwento ay may delivery raw sa kanya noong panahon na hindi pa siya senator. At may assistant pa raw siya na binigyan kahit patay na yung taong yun. Mali na ang timeline, mali pa ang taong involved, at imposible ang mga nangyari sa mga sinasabi. That is a fatal credibility problem. Pangatlo, kasama rin sa affidavit sina Loren Legarda at Mark Villar. Isa sila sa mga nabanggit na tumanggap daw ng maleta. Pero bakit hindi binasa yung part ng involvement nila at biglang tahimik tungkol doon? Tapos ayon pa mismo sa Philippine Navy, 4 sa 18 ay hindi raw naging miyembro ng Navy or Marines at karamihan ay dishonorably discharged. So paano nagiging kapanipaniwala ang mga claims nila? Kung isang beses lang nagkamali, fine. Baka pwedeng sabihin simple mistake. Pero sa dami ng problema ng testimony nila, wala ng credibility ang mga pinagsasabi. Kapag ang testimony ay puno ng butas,
hindi na siya nagiging kapani-paniwala. Wala pang cross-examination yan. Walang kalaban na nakakapagtanong. Sila-sila na lang nandun. Tapos, ganun pa ang testimony nila. Yan ang tinatawag na they are digging their own grave. Diba? Oh. So, ito pa mga kababayan, mali rin yung address. Chis Escudero strongly denied allegations that he received 4 suitcases filled with cash from an associate of Soldico. The senator dismissed the claims as typical political mudslinging. Noting that alliances and rivalries frequently shift in politics, Chis pointed out that he and Congressman Ko have been on bad terms for a very long time, making the transaction practically impossible. He also revealed that the accusers even got his address wrong, though he mentioned he has no plans of correcting it for them. Chis Escudero strongly Mismong si Chis Escudero nagsabi. Ah? Seryosong tanong lang. Bago ka lumipat sa SB 11 plus, wala ka sa Malita. Ngayon, Sen, nasa Malita ka na. May Malita ka ba, Sen? What can you say about that? Malita, balita. Actually, parehas na yun eh. Para sa akin, bahagi na siguro yan ng tapunan ng putik sa politika. May nadagdag, may nabawas din. May nabawas. May nabawas din. May nadagdag na bagong kalaban, may nabawas na kakampi. Ang katotohanan, hindi nakabase sa kung sino ang kakampi mo o sino ang kalaban mo. Yun yung totoo. Kakampi man o kalaban, hindi ba? At kung hindi tayo sangayon sa ginawa ng mga nagdaang liderato ng Senado, halimbawa, kaugnay sa paggamit yan sa mga kalaban nila, hindi rin dapat gawin yan ng kabilang panig. Dahil hindi yan nakakadagdag sa katotohanan, hindi yan nakakadagdag sa pagpapaliwanag ng issue, hindi yan nakakatulong kaugnay sa pagbibigay linaw sa kinakaharap ng ating bansa ngayon, kaugnay sa korupsyon. To answer you directly, Gawad, hindi na ako nagulat, pero tahasan kong sasabihin, hindi totoo yan dahil magkagalit kami ni Congressman Ko sa mahabang panahon at maraming nakakalam niyan at imposibleng mangyayari yan. Maliban doon, mali din yung address nila eh. Hindi ko na-correct address para sabihin tama yung address ko, pero mali din yung address nila. Napanood yung ba yung senator, yung actual mismo nung question ni Mike Defensor, yung nagsalita yung mismong ex, isa sa mga 18 ex-marine nung sinabi yung pangalan. Hindi kasi Sa mga post-post na lang. yung algorithm ko nga wala na sa ganyan eh. Kaya pa ang buhay ko eh. Hindi ako nagpapapekto sa ganyan kasi Oh, 'di ba? Narinig nyo? Si Chis Escudero mismo nagsabi, mali ang address. Paano daw siya hatira ng maleta ni Saldico? Matagal naman silang magkaaway sa politika. Diyos ko naman. Kahit ako tanungin yung mga kababayan, totoo po yan. Bakit? Ganito po yan. Noon kasi meron po akong jowa na taga doon sa lugar nila. At mismo, malapit mismo sa Hacienda Escudero. Matagal na po talagang magkalaban sa politika si Saldico at ang mga Escudero. Kasi nga halos nag-agawan na sila ng teritoryo. Ngayon, parang ano lang yan eh. Parang sabihin natin Duterte at Nograles. Parang ganyan. Yeah? Duterte at Nograles. Parang ganon. So, paano nangyari? O nga naman no. Pagdating sa nakawan, magkaibigan kayo. Pagdating sa posisyon, kaaway kayo. Ano yun? Ganun po yun. Mga kababayan. So sa madaling salita, kung pinapaaresto na ang abogado, paano pa ang 18 Marines? Patay. Ngayon, ang tanong, mga kababayan, paano babayaran 20 million sa damages at plus 5 million sa damages ni Adyong? Ang kanilang leader ay nakakulong. So yun lamang po mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat.